A salvo of Chinese hypersonic anti-ship missiles was launched skyward from 1,200 kilometers. Grabe mga utol, no? The missiles that then climbed for over 200 kilometers and headed for the US warships whose radars did not detect them until 10 minutes after launch. Okay? So undetectable to. Itong mga ginagawa ng simulation. So tingnan na natin yung report mga utol tungkol dito. Okay? Basahin natin to. Mula ito sa South China Morning Post. China lab simulates attack on US warships using space weapons, hypersonic missiles. Okay, laboratory that works on the electronic warfare equipment for PLA shows how satellites and satellite guided missile, no? How satellites and missiles might be used to strike an aircraft carrier group. So meron silang aircraft carrier killer. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kahit pa sinasabi ng mga makakapangyarihang bansa o partikular itong China, United States of America, North Korea, Russia, kahit pa sinasabi nila, no? Kadalasan sa mga pahayag nila handa silang makipag-usap, makipagpulong, hindi may iwasan na halos taliwas naman yung kanilang pinaghahandaan. Karamihan sa mga bansang binanggit ko ay naghahanda at nag-aalma para sa napipintong digmaan, mga utol. At ito yung pag-uusapan natin ngayon na taalamin, mga utol, kasi nakakabahala naman talaga. Ayan, mula ito sa Wion, kung ano pa man basa sa kanila, pakisubscribe yan. Ito po ay legit na news agency, okay? So, China labs simulate hypersonic missile attack on US warship. So, naggagawa na sila o nagpaplano na silang atakihin ang United States of America. Okay, pakinggan muna natin yung report tapos babasahin natin yung mga article tungkol dito, mga utol. Kung paano nga ba nila pinaghahandaan o ginagawa yung simulation na ito. State-owned China Electronics Technology Group Corporation has conducted simulations on how U.S. warships could be attacked using space weapons and hypersonic missiles. Grabe, no, mga utol? Kung paano o gumagawa yung mga state-owned ng China, mga kumpanya na pag-aari mismo ng Republika ng China, hindi Republika ng PRC. Okay? Pag-aari mismo ng China na mga technological companies gumagawa ng simulation. Simulation po, mga utol, yung pag-i-imitate ng sitwasyon, ng process, ng pangyayari. Okay? So ginagawa nila through virtual. Kung paano nila atakihin yung mga US warship, kasi isa sa pinakamalakas na sandata ng United States of America ay ang kanilang Navy. Okay? So pinag-aaralan na nila mabuti kung paano nila tatalunin. Okay, kumbaga yun yung pinaka-pattern nila, no? Nagmagawa sila ng blueprint tungkol doon. So simulation, virtual reality yun na kung saan inaatake nila ang mga US warship, paano nila gagawin. So talagang pinaghahandaan na nila mga utol. Okay? A report claims that a research paper has also been published on the same. Isipin mo, may research paper pa. Siyempre talagang pinag-aaralan na nila. Lumipat muna tayo dito. Okay, mula sa cruise. Ewan ko kung cruise yan. Simulated hypersonic missile attack on US warship. Radar blocking China's preparation for war. Okay? Noorin lang natin. Scientists in China simulated an attack on a US warship by launching a salvo hypersonic anti-ship missile. The computer simulated attack was executed by researchers at the Chinese lab in Chengdu. The hypersonic missile used in the simulation was not disclosed, but its stated range is similar to that of China's YJ-21. Sipin mo, meron pa silang aircraft carrier killer, no? Diba? So talagang pinaghahandaan nila yan. Okay? The simulation exercise has involved an American aircraft carrier strike group equipped with warplanes. China's simulation attack on US
warship. A salvo of Chinese hypersonic anti-ship missiles was launched skyward from 1,200 kilometers. Grabe mga utol, no? The missiles that then climbed for over 200 kilometers and headed for the US warships whose radars did not detect them until 10 minutes after launch. Okay? So undetectable to. Itong mga ginagawa ng simulation. So tingnan na natin yung report mga utol tungkol dito. Okay? Basahin natin to. Mula ito sa South China Morning Post. China lab simulates attack on US warships using space weapons, hypersonic missiles. Okay, laboratory that works on the electronic warfare equipment for PLA shows how satellites and satellite guided, no? Satellite guided missile, no? How satellites and missiles might be used to strike an aircraft carrier group. So meron silang aircraft carrier killer. Okay? Researcher say electronic warfare in outer space using low orbit satellite constellations has become an important means of information warfare. Okay mga utol? Hindi na natin mababasa ng buo pero gusto ko lang ipakita sa inyo na napakarami po na mga balita na lumabas tungkol dito. So may nilabas rin silang research paper tungkol dito mga utol. Pero yung mismong simulation na ginawa ng China sa isang laboratorio, di umano, hindi pa lumalabas. So wala akong nakitang ganon. Pero legit to. Siyempre, legit yan na pinag-aaralan nila yung kakayahan o paano nila tatalunin ang United States of America when it comes to war. Okay? So ano masasabi nyo dyan? Nakakatakot na yan mga utol. Paano kung maisip o dumating yung punto na itong China ay handa na gumera? Gegera na ba sila? Yun lang yun. Kaya nga pinredict ng isang CIA director, no? Kung hindi ako nagkakamali, na 2025, I guess, kung hindi ako nagkakamali, 2025 ay lulusubi na ng US ang Taiwan. Kukubkubin na. Paano pag ginawa yun ng US, ng China rather? 2025 ay lusubi na ng China itong Taiwan. Paano pag nangyari yun? Anong gagawin ng United States of America? Okay? An American aircraft carrier strike group churns through the ocean at full throttle with warplanes. Its combat range is 1,000 kilometers, 620 miles. So parang yun ang pinipilit na sagutin siguro ng China government yung paano nila tatalunin ng mabilisan itong mga US Navy warships. Okay? So paano kapag nakita nila sa simulation na yung mga weapons nila, mga advanced weapon ng China, kaya nang lipulin yung US Navy. Aatake na ba sila? Malaking posibilidad na ganun. Kaya lang naman napipigilan yan, dahil takot nga sila sa US. Pero ang tanong mga utol, bago tayo bumalik sa ating featured video, ang tanong ba, yung US ba hindi naghahanda rin? So malamang, iniispayan sila, lahat ng kanilang ginagawa, anticipated o gagawin pa lang, anticipated na ng US, knowing United States of America when it comes to war. Alam natin kung gaano sila kalayo, ka-advance pagdating sa gera kasi alam nila yan. Ako palagay ko ganun. Ito yung komento ko na bilang nakatutok dito sa mga pangyayari na to. So anong masasabi nyo mga utol sa mga ginagawa ngayon ng China? Pa-comment na lang, ituloy na natin. Palagay ko hindi lang China ang gumagawa niyan. Okay? Tuloy na muna natin. By the time US warship radar detected the threat, the missiles were just 50 kilometers away. During the simulation, Chinese missiles were supported by low-orbit electronic warfare satellites. The satellites found radar signals from the US warships, then fired back similar high-powered signal. Due to this, even if radar waves were being reflected by the missiles, the echoes could not be distinguished from the strong background noise.
how China plans to cheat us. To cheat US radar. Okay. Meron pa palang ganun, no? Pero grabe yan mga utol, sa totoo lamang. So anong masasabi nyo dyan? Siyempre, talagang pinaghahandaan niya ng China. Okay mga utol, pero nakakatakot dito. Baka anytime soon, no? Parang feeling ko nga, palagi ko na ito sinasabi na yung gera, no? Kasi kaliwat kanan mga bansa na naghahanda rito, feeling ko inevitable na yung hindi na maiiwasan. Kahit nga gusto nila mag-usap-usap hindi naman, wala namang, arang nagtatrayduran sila sa isa't isa. Sino na lang ang magsisimula? Yun ang tanong. Kanino magsisimula? Sino nga ba ang unang aatake? Saang bansa ito mangyayari? Ano sa palagay nyo mga utol? Saan nga ba? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa Wayon. Maraming salamat sa Cruz. Maraming salamat sa South China Morning Post. Pa-comment ang inyong mga opinion mga utol. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Star Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.